Naman sa Ayungin Shoal ang monster ship ng China. 10 araw na raw yang nag-iikot sa mga teritoryo ng Pilipinas. Idagdag pa ang banta ng hypersonic missile. Nasa frontline ng balitang niya, si Brian Castillo. Nabawasan nga ang mga barko ng China sa West Philippine Sea, pero napalitan naman ang Chinese aircraft carrier na umaaligid malapit sa border ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. At ngayon, naispatan din sa Ayungin Shoal ang monster ship ng China. Ayon sa maritime expert na si Ray Powell, bumalik doon kaninang umaga ang dambuhalang China Coast Guard Ship 5901 o ang monster ship para magpatrolya kasama ang isa pang CCG vessel. Ang monster ship ng China ang pinakamalaking Coast Guard ship sa buong mundo na mas malaki pa sa football field. Huli itong nagpaikot-ikot sa ating karagatan noong June 24. Sa Ayungin, nakasadsad ang BRP Sierra Madre na nagsisilbing military outpost ng Pilipinas sa pinag-aagawang teritoryo. Sa monitoring ng mga otoridad, dumaan ang monster ship sa 12 teritoryo ng Pilipinas sa loob lang ng 10 araw. Huli itong namataan sa Mischief Reef. Kung ikukumpara, walang panama ang pinakamalaking Coast Guard vessel ng Pilipinas na BRP Teresa Magbanwa sa monster ship ng China. Kaya hindi maiwasang mapuna ang sensibilidad ng Beijing sa pag-arangkada ng bilateral consultation meeting para humupa ang tensyon. When you're negotiating with China, that de-escalation is seldom China's first priority. China is always seeking to improve its own position and will take advantage of a de-escalation to do exactly that. So you always have to sort of watch what China does more closely than what it says. Natatakot talaga ako habang umiinit. Bago nito, ibinunyag ni Senator Amy Marcos na posibleng idaan ng China sa aerospace war ang pag-atake sa Pilipinas sa pamamagitan daw ng hypersonic missile. Hindi naman nila iniisip na lulusob dito sa Pilipinas yung katakot-takot na army nila, mga navy nila. Hindi ganoon. Ang plano, air. At ang plano yung hypersonic missile at nakatakda na yung 25 na target nila. Kabilang daw sa mga target ng China ay ang siyam na EDCA site sa Pilipinas kung saan may access ang Amerika. Ang hypersonic missiles ay isa sa mga pinakabago at modernong military equipment ngayon sa mundo. Kaya nitong lumipad ng 5 beses na mas mabilis kumpara sa speed of sound. Kaya hindi raw magiging madali na ma-intercept o maharang ito ng karaniwang air defense systems. Kahit nga raw ang Amerika, hindi kayang salagin ang hypersonic missile. Mas lalo akong ninervyos kasi akala ko kapag missile, meron yung ibang bansa yung tinatawag na Iron Dome, hindi makapasok yung missile. Kapag hypersonic daw, kayang-kaya pumasok. Ganyan lang kadali, durog daw. Hindi sinabi ni Senator Amy Marcos kung saan niya nakuha ang impormasyon. Ayon naman sa AFP, handa sila makipagtulungan sa senadora. Kaugnay ng ibinunyag nitong plano ng China, aalamin daw ang 25 potential target areas ng hypersonic missiles. Ayon naman kay Powell, hindi nakapagtataka ang ganitong plano ng China. Hypersonics is a technology that is in their arsenal, and I would expect them to, include all of the, sort of the potential sites that could be used by the U.S. and its allies in case. In the God forbid some kind of a larger scale conflict. It is certainly something that we should prepare for. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.